Hey sis, so tonight, share ko lang sana yung revelation naman ni Lord tungkol sa Luke 10 verse 30 to 37, and it's all about the Good Samaritan, um, or kwento ng mabuting Samaritano in Tagalog. So, I'll just read it in Tagalog sa Magandang Balita Biblia. Verse 30, Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabing alagaan mo siya, ay kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. So this is one of the parables, isa sa mga matalinhagang kwento ng Panginoong Yesus, in order to teach some values, teach heavenly learnings, parang nuggets of learning na parang sa spirit mo na lang din talaga maiintindihan. So, yung revelation lang sa akin dito, kasi diba there were 3 people, and alam natin na yung first 2, sila yung mga binukod ng Lord, no? Yung pare, isa siya sa mga matataas sa sinagoga. They are the ones na nag-a-administer, nangangasiwa ng mga sinagoga, nagbabasa ng scripture or nung lumang tipan, they call it yung Torah. Sila yung mga nagpapalaganap or nagpapatupad ng mga batas na bawal magtrabaho during Sundays, ganyan. And in a way, isa sila sa mga matataas yung posisyon, kasi sila yung mga frontliner, kumbaga, na pumupunta ng simbahan kung nasaan yung simbahan or yung sinagoga, kung nasaan yung kalwalhatian ni Lord, kung saan sila magsisilbi directly kay Lord. Yung second naman, we know that the Levites, sila yung binukod din ng Panginoon. Back in the time of Moses, nung the time na kagagaling nila ng Egypt, right? Tapos they were in the desert, and nawala si Moses for 40 days. Pumunta siya ng Mount Sinai. Pagbalik niya, nakita niya na nagdidiwang na yung mga Israelita sa isang imahe, like an image of a cow made out of gold. Yung baka, gawa siya sa ginto, imahe siya. Ginawang Diyos-Diyosan. So, nung time na yun, syempre, yung isa sa mga utos kasi ng Panginoon nun, wala kayong magiging ibang Diyos maliban sa akin. And isa yun, nagkasala lahat ng Israelites. Sabi ni Moses, nung pagbalik niya from Mount Sinai, pumili kayo kung pipiliin nyo ba ang Diyos ng Israel o yung Diyos-Diyosan ninyo na imahe ng baka. Halos lahat ng Israelita, pinili nila yung bakang ginto. Pero it was only the tribe of Levite. Yung tribo ng Levita, sila lang ang tunay na pumili sa
Diyos ng Israel, sa kung kaya't sila yung nailigtas mula sa kapahamakan at magmula noon ay nabigyan ng karangalan, naging dakila ang tribo ng Levita sa kung kaya't sila'y pinapaboran at parang yung pagpapala na binigay sa kanila ng Panginoon. Kumbaga, yung pamana nila is the Lord Himself. Wala man silang lupa na naipamana sa kanila amongst lahat ng mga tribo ng Israelita. Pero their inheritance, ang pamana nila ay ang Diyos mismo. And being in the presence of the Lord, serving, sila lang kasi ang pwedeng magsilbi nun doon sa tabernacle or even sa temple, no? Nung nagkaroon na ng templo, sila lang ang pwedeng manahan, magsilbi, malapit sa Panginoon. So that, isa sila sa mga ibinukod din ng Panginoon. And we have the third, yung Samaritan. So, tatlo sila na nakakita dun sa nabugbog na tao na ilinarawan niya ng Panginoon. Yung Samaritano naman, siya naman ay Hudyo din talaga siya. Pero, naging parte na siya ng ibang grupo at ibang bayan, malayo sa Israel at sa Jerusalem dahil yung lahi nila, kalahati siyang ibang lahi. Kumbaga sila yung mga Philam, Phil-Chinese, no? May halos silang ibang lahi. And dahil yung mga kaninunuan nila nangasawa ng ibang lahi. Yung pag-asawa ng ibang lahi nun, hindi kasi yun isa siyang kasalanan base sa batas. Hindi naman sa diniscriminate yung lahi ng iba. It's more dahil may iba kasing Diyos-Diyosan na ginugunita yung mga ibang lahi. Diyos na iba sa Diyos ng Israel. At ang pagkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel was a very big sin. Isa itong malaking kasalanan. Sa kung kaya't yung kasalanan ng mga magulang nila, yung mga ninuno nila, nung kauna-unahang panahon na humiwalay sila or inihiwalay din lang sila dahil nga nakipag-asawa sila sa ibang lahi, na ipasa yun sa mga salinlahing sumunod hanggang sa Samaritano na dinidescribe ng Panginoong Jesus dun sa kwento niya. So, the Samaritans ay enemies, kalaban sila ng Hudyo dahil nga sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Nagkaroon ng deep na hate, nagkaroon ng malalim na hindi pagkakaunawaan, hindi maayos na pakikitungo between the Israelites and the Samaritans. For the Israelites, mababa ang tingin nila sa mga Samaritano, sabi nga nila, yung mga walang modo, yan yung tawag sa kanila, mga mas mababa pa sa hayop ang tingin nila sa kanila. Dahil, unang-una, dahil sa kasalanan ng mga magulang nila. Yung pangalawa, kung paano din kasing over the years, nagkaroon sila ng pakikitungo sa Hudyo na bastusan, dinuduroan nilang isa't isa. Pag salisi sila sa daan, iinsultuhin nilang isa't isa, o kaya magbubugbugan sila at maglalabanan. Much like yung Palestine-Israeli na conflict sa Gaza ngayon, parang ganon. And over the years, ganon na lang yung pagkamuhi nila sa isa't isa, sa lahi ng isa't isa. So, sa story na to, there were 3 people na nakakita dun sa nabugbog na tao. And
pinapakita ng Panginoong Jesus dito yung response ng bawat isa. Yung first na dalawa, sila yung mga binukod ng Panginoon. Hindi sinabi kung ano yung lahi nung taong binugbog, kung Hudyo din ba yun o ibang lahi, no? Sinabi lang na basta may nabugbog ng mga tulisan doon and halos mamamatay na siya. So, in need of help and ninakawan din siya. Yung first na nakakita sa kanya, yung paring Hudyo, and sinabi nga dito na ang response niya ay lumihis siya at lumayo na lang. Parehas din sa Levita, nakita niya, lumihis at umalis na lang. In a way, kung iisipin natin, napakawalang awa naman ng mga taong yun. 'Di ba? Sila pa man din yung pinakamataas sa ang posisyon sa church o sa sinagoga nila. Sila yung mga nagsasalita patungkol sa batas ng Panginoon, na siyang nagsisilbi malapit sa Panginoon, 'di ba? Yung mga Levita, sila yung mga tanging tribo na pwedeng lumapit sa Panginoon. Sila na kinakikitaan ng katuwiran sa kanilang buhay, pagiging righteous, sila pa yung hindi tumulong. Walang awa naman yung dalawang yan. Diba? Yun siguro iisipin natin. Pero in a way, just to give background and to give grace din sa kanila, no? Yung may dahilan din naman silang maganda kung bakit hindi nila ginawa yun. Nung panahon kasi na yun, may batas ang Israelites na kapag nakahawak sila ng dura, pag nakahawak sila ng dugo, nakasulat sa batas nila na magiging unclean sila, hindi sila magiging malinis. Kung maalala ninyo yung isang Bible study natin patungkol dun sa bleeding woman, yung nagdudurugong, yung babaeng may sakit na pagdurugo, ganun din dahil sa batas, hindi siya pwedeng makasama sa komunidad niya dahil by law, nakikita siyang unclean o hindi malinis. Madumi, kumbaga. Kaya, hindi nila rinisk na madumihan dahil maraming ritual para lang maging malinis ulit. May mga water ritual sila, kailangan nilang lumusob. Meron silang parang bath, ritual bath. Isipin mo na lang, may maliit silang swimming pool sa harap ng bahay nila. Tapos, kailangan nilang pumunta doon na naaayon sa ritual nila bago sila makapasok ng tahanan nila at sa komunidad nila. May mga prayers din, and parang hanggang sa kinagabihan, hindi sila pwedeng pumunta sa kanilang komunidad. So, hindi natin alam kung ano yung dahilan ng dalawang to, na ano ba naman ang madumihan ka, diba? Tapos malilinisan ka din naman kinagabihan. Hindi natin alam, baka may kailangan silang i-attend, no? Kaya hindi na lang nila rinisk na madumihan sila. On the other hand, may Samaritano naman na dumaan din, siya yung pangatlo, at siya yung naawa at tumulong sa taong binugbog. So, alam din naman nila yung rules, alam nila yung mga batas, etong mga Samaritanong to. Kasi yung Diyos naman nila, karamihan sa kanila, ang Diyos nila, yung Panginoong Yahweh pa rin, at yung mga batas ng Diyos ng Israel, siya din ang batas nila. Hindi lang pero sila pwedeng lumapit o mag-worship doon sa templo ng Jerusalem. Pero,
para sa mga naniniwala sa Diyos ng Yahweh, may takot din naman sila. And for sure, itong taong to, itong Samaritanong to, may takot din siya sa Diyos. And yung mismong act na tumulong siya sa kapwa niya, parang kakikitaan mo na mabuti yung mabuti yung puso niya. Isa sa mga Bible studies namin sa Matthew 2, napag-usapan kung sino ba tong Samaritanong to, base dun sa mga kasangkapan na dala-dala niya, yung mga pag-aari niya that time. And dun sa Bible study na yun, parang nai-reveal na dagdag na rin yung pagsasaliksik ng ibang mga komentaryo patungkol dito. More likely daw yung Samaritan na to is a merchant o businessman. Marami siyang mga kasangkapang dala-dala, kasama na yung alak, saka yung langis, kasi kasama yun dun sa mga ibebenta niya sa kada bayan. And hindi siya taga doon, at nakikituloy lang siya. May bahay panuluyan na kung saan siya madalas tumira. Historically, sa historical sites ng Israel, up till now, merong somewhere between ng Jericho and Jerusalem, meron talagang historical site doon na very high chance daw ito yung setting ng talinhagang to ng Panginoong Jesus. Meron talagang inn doon, inn o bahay panuluyan, at ito'y para sa mga manlalakbay, naglalakbay. Isang malaki siyang parang lugar na may malawak na bakuran na sa kung saan nandoon tinatali ng mga naglalakbay yung mga asno nila, yung mga donkeys, yung mga horses nila. And yung sa historical site na to, matataas yung mga pader. Sa kung kaya't yung bahay panuluyan nung time na yun were actually high security places. Kaya nila binabayaran yung bahay panuluyan dahil para to make sure na yung mga ibebenta nila sa ibang bayan, secure sila, hindi mawawala. So, etong Samaritan to is actually a rich person. Malalaman nating mayaman siya dahil wala lang sa kanya na binuhos na yung alak, binuhos na yung langis, wala din sa kanya, may asno siya. Yung asno, in KJV they call it beast, no? Pero more likely ang gamit-gamit niya is a donkey. And owning a donkey, pag meron kang pag-aaring donkey, means na meron kang kakayahan, may kakayahan ka, may financially, may kakayanan kang bumili ng mga mamahaling gamit. Kasi mahal that time ang donkeys. Although more yung pag-aalaga at maintenance sa kanila. Then yung sa bahay panuluyan, di ba dalawang pilak na salapi yung binigay niya. Back then, ang isang salapi ng pilak is a very big, ay malaking halaga na siya. Yung isang pilak na salapi, yun yung madalas na wage o salary ng isang normal or ordinaryong tao lang na manggagawa. For an ordinary Israelite or for an ordinary person, hindi niya gagastusin ang isang pilak, lalo para sa isang tao naman na hindi niya kakilala. Pero itong Samaritanong to, surprisingly, gumastos siya ng 2 pilak para sa kanya at para dun sa nabugbog na tao. At sinabi pa niya dun sa namamahala sa bahay panuluyan
na iiwan niya yung taong yun na hindi mo pa alam kung hanggang kailan na mag-heal yung taong yun, right? It will take some time bago gumaling yung taong yun. Sabi niya dun sa namamahala, babalikan ko siya at kung ano man yung mga nagastos nyo para sa pagpapagaling niya, ako na rin yung magbabayad. So he had the luxury to pay. Kumbaga, isa siya sa mga milyonaryo na money is no object. Hindi ako tututol sa kahit anong presyo na ibigay mo sa akin kasi kaya kong bayaran ka. Nakakatuwa lang kasi mas inuna niya yung awa kaysa anything else. Yung awa niya towards that person, yung kahabagan niya dun sa binugbog na tao. Pwede naman kasi niyang iniwan lang yun eh. Lalo kung Israelita yun, kung yung taong yun ay Hudyo, take note na magkalaban ang Samaritano at Hudyo. The fact na kalaban niya yan, and second ay more likely wala naman niyang maibabalik sa akin. Hindi niya alam kung mababayaran ba niya siya pabalik. Hindi mo rin maibabawi yung alak at langis na naibuhos sa kanya, di ba? Pero it's so nice to know na yung puso ng Samaritanong to, mas inuna niya yung kabutihan, yung welfare ng kapwa niya, ng taong yun na nangangailangan. Nakita niyang kailangan niya na ng tulong at halos mamamatay na siya. Sa kung kaya't, hindi na siya nagdalawang isip na gamitin kung ano man ang meron siya. Yung langis, yung alak, para i-first aid siya. Hindi rin niya iniwan lang doon yung taong yun. Iniangat niya siya sa asno para dalhin sa isang lugar na pwede na pwede siyang gumaling. Kumpara dun sa unang dalawa, no? Yung unang dalawa kasi ayaw nilang madungisan, no? Pero itong Samaritanong to, hindi niya nainisip kung madungisan siya dahil sa dugo. Hindi niya inisip yun. Hindi rin natin sure, baka hindi siya ganun ka-stricto pagdating sa mga batas. Hindi siya, alam mo yung mga ibang mga nananampalataya naman sa Diyos, pero hindi nila naiintindihan bakit kailangan gawin yan. Kaya hindi na lang din nila ginagawa sa buhay nila kasi it doesn't make sense why we have to do it. So, in a way, yung dun sa batas patungkol sa pagiging hindi malinis, hindi niya na ininda yun. Hinayaan niyang madungisan siya in the process. Makatulong lang dun sa taong yun. And take note, isang tao lang to. Nag-effort siya, gumamit siya ng mga mamahalin niyang gamit just for one person. Gumastos siya ng malaki just for one person. Na nakaka-bless. Isipin na may ganyan pa palang tao, no? I mean, talinhaga lang siya. Hindi natin alam kung talagang may ganyang tao. Pero, the fact na kwento siya ni Lord Jesus, more likely, he was referring to someone who is like that. Meron siyang pinagbabasehan ng storyang yun. And the Lord saw yung goodness ng heart ng Samaritang yun. Sa kung kaya't siya yung tinawag na Good Samaritan, no? Siyang kalaban, siya pa yung tumulong. Especially kung Hudyo nga yung binugbog. Yung dalawa niyang kapwa Hudyo, sila pa yung hindi tumulong sa kanya. Tapos yung kalaban pa yung tumulong. And I'm just thankful din siguro that the Lord designed yung heart ng Samaritano na yun na magkaroon ng kahabagan. Na kung iisipin mo sa kanilang tatlo, siya yung tunay na nakakaintindi ng pagiging kapwa, ng pagiging makatao, ng pagmamahal ng kapwa.
And one of the laws of the Lord, right? Isa sa greatest laws na nais ng Panginoon, hinahangad niya na gawin natin is to love not only our neighbors, kasi yung neighbor can be a friend. The Lord Jesus wants us to love our enemies as we love ourselves. At sa tatlong yan na nasa kwento ni Lord Jesus, yung kalaban pa, yung hindi pa ganun kalalim ang pananampalataya, yung hindi naman ibinukod, hindi pinaburan, yung walang katayuan sa sinagoga, sa pa yung kinakitaan ng tunay na puso ng Panginoon. And I'm just reminded yung sa situation din natin as Filipinos, kasi parang now that I think of it, meron bang Pilipino na makayanang makita na may nahihirapan sa daan, na may nagugutom na ibang tao? I mean, we ourselves, tayo mismo ay mahirap tayo, di ba? And hindi rin naman ganun kadami yung pagkain natin. Minsan nagkukulang din yung tayo at yung pamilya natin. Pero parang di mo maatim na merong ibang mas naghihirap sa'yo, sa kung kaya't madalas yung huli mong pagkain ibibigay mo sa kanila kasi alam mo na meron ka pang pagkukuhanan, pero itong taong to hindi mo alam kung meron pang susunod na makakain niya at maiinom. There are actually a lot of videos na sa YouTube at sa Facebook na pinapakita yung kahabagan talaga ng Pilipino. Whether nandito sa Pilipinas or nasa ibang bansa. Pag dito sa Pilipinas, may mga foreigners na magsasabi na nawala nila yung pitaka nila at nagugutom sila. And yung simpleng nagbebenta ng fishball na hindi naman ganun kataas siguro yung nakukuhang income, sila pa yung nagbibigay, no? Yung mahirap pa yung nagbibigay sa mas may kakayanang foreigner, no? And the foreigners dun sa mga videos na yun, they really feel blessed. Nararamdaman nila yung pagpapala dahil sa kahabagan ng puso ng Pilipino. Sa ibang countries naman, meron din mga foreigners din na parang random people, hihingi sila ng hingi ng tulong na wala kasi nila yung pera nila or wala silang pera para sa bus, ganyan. And most of the time, they bump into, laging merong Pilipino na navi-video na hindi naman nila kakilala tong foreigner nito, na hindi nila alam binivideo pala sila. Hindi nila kakilala. Pero nagbibigay. I mean, imagine Filipinos, hindi rin naman ganun ka taas yung mga nakukuha nilang positions abroad. OFWs, usually blue-collar jobs yan. Hindi naman ganun kalaki yung bayad sa kanila. And nagpapadala pa yung mga yan sa mga pamilya nila sa Pilipinas. Pero, nagkakahabag sila sa mga taong walang-wala. People would say na curse siguro yun, no? Kasi, kaya walang umaasenso sa Pilipinas diba? Dahil we're so used to being poor, na masyado tayong mapagbigay. But then na-realize ko just tonight na baka the Lord really designed our hearts to be that way. And it only means na napaka malapit sa puso ng Panginoon ng mga Pilipino, na yung kahabagan niya
kahabagan din natin. Sabi nga sa Mateo 25, diba? Whatever you do to the least of my brothers, you have done for me. Ano man ang ginawa nyo para sa pinakahamak na kapatid ko, ginawa nyo na para sa akin. Nung ako'y nagugutom, ako'y binigyan nyo ng pagkain. Nung ako'y nauuhaw, binigyan nyo ako ng tubig. Nung ako'y nagkasakit, binisita nyo ako. Nung ako'y nakulong, binisita nyo ako. Nung ako'y hubad, dinamitan nyo ako. Filipinos' heart is so precious in the eyes of the Lord. Di man marangya ang buhay natin, pero what's surprising is even if we are a poor country, kahit na tayo mahirap na bansa, hindi rin naman tayo nagkukulang. Laging may tulong na darating. And I guess yun ang pagpapala sa atin ng Panginoon. Dahil sa puso natin. At alam ko na through trial, through famine, nakaalalay sa atin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan dahil inuna din natin kung anong mahalaga sa Kanya. Katulad ng Samaritanong yun. The other thing na napahayag din sa akin, na reveal sa akin about the Samaritan man, ay let's be honest, wala naman talagang ganyang tao. Sino sa atin ang talagang na-crucify na yung flesh natin patungo sa kalaban natin, sa mga nang-aapi sa atin? Kasi back then, the Samaritans, sila yung pinakamababang turing, di ba? Inaapak-apakan lang sila, tapos sila yung mga tintag na walang pinag-aralan, walang modo. Kumbaga sila yung mga squatter ang lifestyle. Yun yung tingin nila sa kanya. But for this specific Samaritan, decent na naman siya and may business siya at may mayaman siya. But syempre nakatatak nga kasi sa kanya yung lahi niya as a Samaritan. Ang sabi lang sa akin ni Lord, there is a person like that. And this person was willing na lumuhod para linisan ang mga sugat. This person was willing na ibuhos ang alak at langis para sa taong hindi naman niya kakilala at more likely kalaban niya. Isang taong hindi nagdalawang isip na bayaran ang lahat upang mabuhay at magkaroon ng kagalingan yung taong binugbog at mamamatay na. And that person is also written in Philippians 2. Nakasulat ito sa Philippians 2. And sa Philippians 2 ESV, sabi dito, Philippians 2 verse 5, have this in mind among yourselves, which is yours in Jesus Christ, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Sa Tagalog, maging tulad kayo ng Panginoong Jesus, na siyang ang Diyos, ngunit hindi niya ipinantay ang sarili niya sa Diyos. Sa halip ay isinantabi niya. He emptied himself. He removed, tinanggal niya sa kanyang sarili ang pagiging Diyos. Isinantabi niya ito upang maging isang alipin. Parang isinuot niya sa kanya
sa kanyang sarili ang laman at dugo ng tao, ng isang alipin, yung makasalanang kasuotan, yung makasalanang laman at dugo ng tao ay kanyang ilinagay sa kanyang sarili. At ipinanganak na hawig ng tao. At dahil nga siya isang tao, siya nagpakumbaba sa pamamagitan ng pagsunod hanggang sa kamatayan, kahit kamatayan sa krus. The Lord Jesus is actually the Samaritan man. Yan ang isang pahayag sa akin. Dalang Samaritan man, hinayaan niya na madungisan ng sarili niya. The Lord Jesus, sa kanyang kaluwalhatian, dahil sa pagmamahal ng Panginoon para sa tao, hinayaan niya na madungisan ang kanyang sarili. Mabahiran ng kasalanan ng tao. Ang kasalanang hindi kanya, ngunit kanya itong isinuot sa kanyang sarili nung siya'y ipinanganak bilang isang sanggol na tao. Siya din ay parang Samaritano na nagbuhos ng alak at langis, sapagkat pinuhos din niya ang kanyang dugo at ang kanyang katawan sa krus, alang-alang na ang namamatay na tao, tayo, na kalaban ng kanyang kaharian, mga makasalanan, ay mailigtas at mabuhay at gumaling. Ang Panginoong Yesus ay katulad din ng Samaritano na willing na bayaran kahit ang lahat ng utang ng kamatayan, bayaran ang kasalanan at kamatayan, alang-alang na tayo ay gumaling. Sabi nga sa Isaiah 53, by His stripes we are healed. Sa mga sugat sa kanyang katawan, tayo ngayon ay gumaling. Sapagkat yung dugo ng Panginoong Yesus, ang kanyang katawan, ang siyang naging kabayaran para sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang bayaran ng Panginoon ang lahat ng yan. He has the confidence to pay for it all. Dahil siya ay ang natatanging Diyos. Siya ay Diyos, sabi nga sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa umpisa ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay siyang ang Diyos. Yan ang Panginoong Jesus. He owns the whole earth, the whole universe, the whole of the heavens. Pag-aari ang lahat, sinasakupan niya ang lahat. Sa kung kaya't kahit ang kabayaran ng kasalanan ay kaya niyang bayaran. At napakabigat ng kabayarang ito dahil hindi ito dugo ng kahit anumang hayop dito sa mundo, katulad ng ginagawa ng mga Israelita dati na kailangan nilang magsakripisyo ng mga handog, mga alay na mga hayop. Dahil ang inialay niya mismo ay ang kanyang dugo, na siyang alam niya na makakapagbayad ng lahat. His death paid it all. That even when we were sinners, Christ died for us. When we were sinners, Christ had mercy on us. Kinahabagan tayo nung hindi dapat tayo kahabagan, minahal tayo nung hindi dapat tayo kamahal-mahal. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, because of that gesture,
tayong lahat ay tunay na magpapasakop sa Kanya na siyang tunay na Diyos. Because all religions have gods. But in Christ, in Christianity, in believing in the Lord Jesus, ito lang ang pananampalataya at relihiyon na may Diyos na nagmamahal. And we all know that it is truly love, the love of God, which can heal every burden and every pain. Ito lang ang tunay na nakakapagpalaya. Ito lang ang tunay na nakapagpagaling. Ito lang ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan. Ang unconditional, walang kapalit na pagmamahal ng Panginoon. And He did it for everyone on the cross. Alang-alang na lahat tayo, Kristiyano man, hindi man Kristiyano, ay mailigtas mula sa kapahamakan ng kamatayan at kasalanan magpakailanman.